Ngayon po, darako po tayo sa ating ano po, no, yung April series na rin, yung God of the City. Asan pala yung ano natin? Wala na? Okay, sige, ikaw na lang. Yan, tinalakay po natin last Sunday, yung dual citizenship. Tayo po ay merong dalawang citizenship, yung mamamayan ng langit at mamamayan ng bansang Pilipinas. Tinalakay natin dito yung mga tungkulin natin sa Diyos bilang mamamayan ng langit at yung bilang mamamayan ng Pilipino, ay ng Pilipinas. Amen. Wala po kayo yung ano, yung wala po rito, bibigyan ko lang po ng background kasi tinalakay po na kasi dahil mag-eleksyon po, gusto natin na maging ano tayo, na maging mabuting mamamayang Pilipino tayo. At itinalakay natin yung sa Romans 13 verse 7, doon tayo medyo nag-focus na yung mga pamahalang itinatag, yung umiiral. Lagi ko ginagamit yung term na umiiral. Ibig sabihin, kung sino yung pamahalaan ngayon, sabi natin kung anuman paksyon tayo, magpapasakop tayo rito dahil yun nga nakalagay sa Romans 13 verse 7. Amen? Ayaw man natin sa umiiral na pamahalaan, pero yun yung nakalagay dahil nakita natin, ang dami natin binigay na example, sila Pablo, sila Daniel, di ba? Sila Emperor Nero, Nebuchadnezzar, nung panahon nila, pero sumunod sila. Pero meron lang tayong pagkakataon na hindi mapapasakop sa kanila. Sa anong bagay? Kapag yung batas na ginawa po nila ay against na sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya yun po, dapat alam po natin yung mga bagay. Ngayon po, ang pag-uusapan natin yung salt and light of this nation. Amen. Yan po yung tatalakayin natin dahil sabi nga po natin dito ay kinakailangan ay ang ibig sabihin po ito ay yaong maging mabuting halimbawa po tayong Kristiyano sa ating bansa. Kasi minsan nakapokus lang tayo dun sa ating sa ating Christian life. Nakalimutan na natin nasa bansang Pilipinas ka. Diba? Ano mang mangyari sa ating bansa, apektado ka. Hindi pwedeng hindi ka naman alien. Diba? Pilipino ka. Kung magkaroon ng gera o umunlad ang bansa, uunlad ka rin. Magiging maayos din. Kung bumagsak, maaapektuhan ka rin. Amen. Kaya dapat meron tayong concern din sa bansa natin bilang mamamayang Pilipino. Amen. Kaya dito, sabi nga po rito, tayo po ay dapat magkaroon ng positibong impluensya sa ating bansa sa pamamagitan ng mabubuting gawa at makadiyos na pamumuhay. Bilang ambassador ni Christ dito sa mundong ito, maipakita natin yung likas na katangian ni Kristo sa ating bansa. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Ayan. Sabi ng Matthew 5:13-16, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala itong kabuluhan, hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Next. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisipos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihin ang inyong amang nasa langit. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po natin dyan, next slide. Yan, a model Christian in today's world. Yun tayo po ay maging huwarang Kristiyano sa makabagong mundo. Sino po yung Christian dito? Taas yung kamay. Yan. Yung iba, ano po kayo? Amen. Kasi yun po yung pag-uusapan natin, yung modelong Kristiyano, 'di ba? Na sa panahon, 'di ba? Sa makabagong panahon. Lalo dito sa ating sabi nga natin, patindi ng patindi yung yung mundo, pasama ng pasama, 'di ba? Lalo nakikita natin kanina may pinost si Ate Diana, no? Na grabe na yung mga kabataan ngayon, ang babastos nung inano niya doon sa teacher, no? Parang hindi magaganda. No, na makita natin, iba na. Kasi sabi rin ni Pastora, yung mga estudyante ngayon, hindi na magalang sa mga teacher, kahit nababangga na, kahit nakakasalubong, hindi katulad noon, ma'am, nagmamano. Ngayon, marami na, di ba? Kaya dapat dito, walang ibang magiging asin at ilaw niyan, kundi tayo po eh. Dapat maging ganun po tayo dito sa kapanahunan po natin, ay maipakita natin yung mga bagay na yun. Amen. Next, ate. Meron lang po akong tanong. Kuya, next. Ay, ate. Ayan.
Paano mo nakikita ang epekto ng iyong pananampalataya sa iyong kapaligiran? Ibig sabihin po, di ba, bilang pong mga mananampalataya, ano yung nagiging epekto mo? Pag sinabi natin kapaligiran, either doon sa school, kung estudyante ka, o doon sa pamilya, sa barangay nyo, or kung ikaw ay nagtatrabaho, ano yung nagiging epekto mo na alam nilang Christian ka doon sa mga ginagawa mo, doon sa inyong kapaligiran? Ano po yung nagiging epekto ron? Doon sa mga nakikita natin. Doon sa una muna, sa nagtatrabaho, Kuya, pangalan nito? Kuya Ninyo, alam ba na born again ka sa trabaho? O, ano yung epekto, Tay? Nakita nyo? Na alam nila na born again ka, nakikita yung iyong mga ginagawa. Sa'yo lumalapit. Ano yung mga dapat gawin? Okay, sino pa yung mga ano rito? Tatay, yung birthday boy. Tay, alam po ba na Christian kayo sa trabaho? Ano po yung epekto, Tay? Pagkilala. Sige ba? Doon sa mga estudyante natin. Sino ba mga estudyante rito? Sino? Sige, si Melvin. Melvin, alam ba na Christian ka, Melvin? Ano ngayon epekto, Kuya Melvin? Lagi puro magalang yung ano no. Kanina sa umaga paano to? Nagtataas ka ba, Renz? Hindi. Nagkakamot ka lang ng ulo. Okay, sige. Kanina si Kuya Francis, andito ba si Francis? Sabi niya, sa kanila raw pag nagkukwentuhan daw sila, hindi raw sila pag nandun daw si Kuya Francis, hindi sila nagsasalita ng mga bastos na masasama. Kasi katabi nila si pastor, di ba? Christian. Alam nila na Christian daw kasi, parang hindi sila nagsasalita ng masasama. Di ba? Ganun ba yung epekto eh. Tapos, yung isa namang bata rito, yung estudyante, si Jayana Nisnisa, o hindi ko alam si Alina Melon yun. Sabi niya naman kanina na sa kanila raw ay, alam kasi na Christian siya, parang nakikipag-ano raw sa kanya na mas tama raw yung Katoliko kaysa sa born again. Parang nakikipag-debate daw sa kanya. Kasi nakikita na iba yung attitude niya na maayos, na maganda, di ba? Kaya dito makikita natin mga kapatid, yung pagiging Christian natin may epekto yan sa kapiligiran natin. Kaya nga sabi, tayo ang asin, tayo ang ilaw. Amen? Kaya po, dapat magagampanan natin yung mga bagay na yon pagdating lalo na sa bansa natin. Di ba? Halos sa bansa natin, kinikilala tayong Kristiyanong bansa, pero ang problema, sa pangalan lang tayo kilala. Diba? Sa pangalan, hindi tayo kilala talaga doon sa pagiging mananampalataya natin bilang mga Christian natin. Kaya yung po yung tatalakayan natin. Next slide, ate. Ito po yung pag-uusapan natin. Next, kuya. Ate. Ayan. Magkaiba. How can we demonstrate the life of a model Christian in an environment? Paano natin maipapahayag, mapapakita yung buhay po natin na maging modelong mananampalataya Kristiyano tayo sa ating mga kapaligiran? Diba? Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, mamaya meron tayong talata pa na magandang ibinigay dyan na tayo po ay pinili ng Panginoon para maging magandang ehemplo sa mundong ito. Amen. Una po, yung salt of the world. Maging asin daw po tayo ng sangkatauhan. Ang asin po ba, para saan po ba yung asin? Sino sasagot? Yung nagluluto lagi ng puto bumbong. Para saan yung asin, Tay? Pampalasa. Ano pa? Para saan pa yung asin? Yung estudyante naman. Kuya, para saan yung asin? Pampalasa, para saan pa? Pampasarap. Ano pa? Para saan pa yung asin? Pampaana? Pambalanse? Ano pa? Meron pang isa. Saan ginagamit yung asin? O yan, si Kuya Levi. Pang-preserve, di ba? Para ma-preserve yung preservative. Di ba? Yung mga asin. Kaya makita nyo, kinakain yung hotdog, yung lahat ng mga dilata, may preservative yan.
para tumagal yan, kinakailangan. Sabi nga po rito, ang asin ay kailangan dahil ang mundo ay nabubulok. Naaagnas, at kung ang ating Kristyanismo ay nabubulok din, hindi ito magiging mabuti sa ating bansa. Kapag ganun po yung mangyari. Ibig sabihin, kapag tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, hindi tayo nagiging asin ng sangkatauhan, kawawa na po yung bansa natin. Di ba? Lahat, pag sinabi nabubulok, yung pasama na ng pasama. Hindi na maganda yung nagiging takbo. Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi po diyan. Next slide, kuya. Okay. Naghang ba, ate Ana? Amen. Wait lang po natin, ha? Ayan. Okay. Sabi rito, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba ito walang kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kaya makita natin yung asin, kapag hindi na yan nagpapalasa, hindi na yan nagpe-preserve, sabi diyan, itapon na raw at tapakan ng mga tao. Kasi ano pa sa isa ng asin? Di ba? Ano pa sa isa ng asin kung hindi pala ito makakapag-preserve, hindi pala ito magpapalasa? Kaya ang sabi diyan, di ba? Ano yan, patalinhaga po yan, tapakan na, ay itapon na lang daw. Ganon din tayong mga mananampalataya, tayo po yung tinutukoy ng Panginoon, na kapag wala rin tayo, ganon yung mangyayari po sa atin. Kasi nawawalan tayong kabuluhan sa bansa natin. Sinasabi natin tayo yung mga Kristiyano, sinasabi natin na nananampalataya kay Kristo, pero hindi nakikita sa ating mga buhay. Amen. Hindi tayo nakakapag-preserve. Kasi tayo po yung magiging tayo po yung gagamitin ng Panginoon para mabago ang bansang ito. Wala namang ibang tao na gagamitin po yan. Amen? Kaya po, next slide. Sabi nga po dito, next, kuya. Nalilito talaga, saan ako titingin naiiba Okay, dito na lang ako titingin, kuya Glenn. Kasi alam ko, naka-Bluetooth to, no? Nade-delayed to. Sige. Number 1, dalawa po yan yung maging preserver. Magiging preserver po tayo na our nation. Di ba? Tayo po yung in ancient world, we use sin to preserve food, symbolizing that the role of our believers in upholding God values prevent decay in the society. Ibig sabihin, sinasagisag daw po ito na ang papel ng mga mananampalataya sa pagpapanatili ng pagpapahalaga ng Diyos at pagpigil ng pagkabulok ng ating lipunan. Amen. Kaya dito makikita natin para hindi mabulok ang lipunan itong bansa natin dahil maraming mga tao na hindi na maganda yung mga ginagawa sa buhay. Diba? Kaya nga kanina, tinanong ko kanina, ano yung nagiging epekto natin Kasi nakikita nila yung mga magagandang ginagawa natin sa buhay, di ba? Tayo, kapag ganun din po yun, maepektuhan natin sila, mawawala yung pagkabulok, yung pagiging hindi magandang attitude o personality ng isang tao. Amen? Kaya dito makikita natin, tayo po ay tinawag na preserver of our nation. Ang tanong dito, paano natin mape-preserve itong mga taong ito? Amen? Unang-una po natin gagawin, sabi rito, number 1, advocating the value of our faith. Ano po yung ibig sabihin nun? Dapat isulong natin yung ating pananampalatayang Kristiyano. Masarap po bang maging Christian? Mga kabataan, masarap ba maging born again? Sabi ng mga kabataan, amen. Di ba? Alam niyo po, napakasarap. Ako nung kabataan ako, nung dati hindi pa ako Christian, alam na marami na karamihan na naging drug user kasi batang tondo tayo, lumaki tayo sa talagang original na tondo, yung tondoan. Di ba? Diyan ako talaga lumaki. Talagang sa kapaligiran mo talaga mga matitindi yung tao diyan. Talagang naging drug user tayo, naging sugarol tayo, di ba? Pero alam niyo nung nakilala ko yung Panginoon, grabe pala no. Ang sarap pala ng nakay Kristo.
Mararamdaman mo yun kung ikaw talaga ay tunay mong tinanggap si Kristo sa buhay mo eh. Iba yung nakita ko nung dati nagdadrugs ako, nagsusugal ako, umiinom ako, naninigarilyo. Nung wala na yun, nagsiserve ako kay Lord, wala man yung mga bagay na yun na magpapasaya ng aking laman, di ba, ng lust of the flesh, iba yung pakiramdam ng pagiging Christian, pagiging born again natin, ng nakay Kristo. Di ba? Kaya dito makita natin, dapat i-advocate natin yung value ng ating faith. Di ba? Ibig sabihin, isulong natin, palaganapin natin, na makita ng ating mga kaklase, kaibigan, kapitbahay, mga kasamaan sa trabaho, na yung pagiging Christian, amen, ay napakahalaga to sa ating buhay. Ang sabi nga po ng awit, 33 verse 12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Sabi dyan, mapalad ang bayad kanyang binukod. Ano po yung sinabi? Ibig sabihin ng mapalad yung maging bahagi. Ibig sabihin din yung number 1. Ibig sabihin ng mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Ibig sabihin po nito, mapalad na maging bahagi ng buhay ng tao ang Diyos. Yung sa lahat ng ginagawa natin, kasama natin ang Diyos. Diba? Yun po yung ibig sabihin, no? Ganun natin makikita na maipapakita sa sarili natin, sa buhay natin, doon sa mga ibang tao, na napakasarap kasi makikita natin na sa bawat ginagawa natin, ay kasama natin ng Diyos. Di ba? Kaya nga, una kong tinanong, ano yung nagiging epekto ng ikaw, yung pananampalataya mo, pag nakikita ka ng mga kasama mo sa trabaho, pag nakikita ka ng mga kaklase mo, pag nakikita ka ng nanay at tatay mo, ano yung nagiging epekto yun sa buhay? Di ba? Makikita kasi natin dito, mga kapatid, na mapalad na bahagi ng buhay natin yung ating Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya dito makita kapag ganun yung ginagawa natin, nakikita ng ibang tao, ganun mo pinahalagan yung pananampalataya mo. Ganun ka magpahalaga doon sa Christian life mo. Di ba? Kasi kaya nga, yung tinanong ko nga yung kanina, yung estudyante, sabi niya, pinagmamalaki niya yung Catholic sa kanya. Kasi alam niya, Christian niya, sabi niya, sa amin yung totoong religion, hindi yung sa inyo. Kasi lang kayo, sulput lang kayo eh. Sulput lang daw tayo mga Christian. Sila daw yung tunay. Di ba? Talaga nakita mo kahit yun siya, dapat maganon din tayo ipinagmamalaki. Kasi nakita niya na matino yung batang yun eh, yung kausap niya eh. Di ba? Pero kaya parang nagkakaroon siya ng insecurity doon sa estudyante. Kaya makita natin, di ba, pag nakikita ng tao, kasi nakita niya kung paano pinapahalaga ng bata yung pagiging born again niya, nai-insecure yung mga iba. Di ba? Kasi sila meron din Diyos, pero bakit ito? Pareho silang may Diyos, pero bakit magkaiba yung kanilang gawa? Magkaiba yung kanilang kilos na ginagawa. Di ba? Kaya makita nyo, pag nakita ng mga tao yung ganung bagay, di ba? Pag nakita nila na kayo, Christian kayo, nakikita nila, mukhang masarap maging Christian ha. Di ba? Mukhang masarap maging kasama ang Diyos sa buhay. Pag sinabing kasama ang Diyos sa buhay, sa lahat ng ginagawa natin, God is our priority lagi. Di ba? Katulad nga nung sinabi ko, yung kay Kuya Francis kanina, di ba? Pag magkukwentuhan sila, hindi sila nagkukwentuhan ng mga malalaswa kasi alam nila nando si Francis. Alam nila kasi sabi nga, andyan si Pastor, di ba? Nakita ko minsan, nabubuli tayo dahil kay Kristo eh. Pero okay lang yun pag dahil kay Kristo, pine-persecute tayo. Amen? Kaya doon, yun po yung makita natin, mapalad ang bansang si Yahweh. Isipin nyo na lang kung ang Diyos natin, di ba? Ang ating Diyos natin ay lahat karamihan sa atin ay talagang maboborn again, makikristiyan. Hindi na kailangan pulis. Kuya Mark, hindi na kailangan pulis. Kasi wala ka nang uhulihin eh. Di ba? Wala ka, mababait na lahat eh. Pero napaka-imposible ng gano'n, no? Pero alam naman natin, wala nang imposible sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa, sabi diyan, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Di ba? Ano po yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin niyan, mapalad na maging tayo'y anak ng Diyos. Amen. Tandaan natin, lahat tayo'y anak ng Diyos sa laman, pero sa espiritu hindi. Kasi di ba? Doon sa John 1:12, yung binigyan niya lang ng access na magkaroon, na binigyan niya ng karapatan maging anak, yun lang mga mananampalataya kay Kristo.
Amen? Kaya lahat tayo anak sa laman dahil lahat tayo nanggaling kay Eva at Adan. Pero doon sa Espiritu, hindi. Sa John 1:12, binaginta po yung bagay na yon. Di ba? Tayo lang yung binigyan ng access ng Panginoon, ng karapatan na maging anak ng Diyos, yung lahat ng nampalataya kay Kristo. Amen? Kaya dito makikita natin, mapalad yung maging anak ng Diyos. Bakit? Di ba tayo, makikita nila na tayo po ang nagiging ano po natin, nakikita ng ibang tao na yung paano natin isinusulong ating pananampalataya, na tayo, nagde-depend tayo na Christ is ang Diyos yung ating provider, ang Diyos yung ating healer, siya yung ating comforter. Di ba, hindi tayo nagtitiwala sa tao. Sa Diyos tayo nagtitiwala lagi. Di ba? Katulad ka, minsan, di ba, nakita nyo kayo, sino yung mga nagme-maintenance dito? Di ba, yung mga may edad na, sino yung mga umiinom ng gamot? Tignan nyo, di ba? Tignan nyo po yan, di ba? Kahit tayo umiinom ng gamot, di ba? Tandaan natin, ang gamot, may limitasyon lang yan. Di ba? Kung ang gamot, di ba? Sino umiinom ng losartan dito? Natawa yung may mga high blood. Ayan. Magkakabarkada kami. Okay. Di ba? Tignan nyo, lahat ba ng umiinom to, nabuhay ba na matagal? Hindi naman. Hindi, ibig sabihin ay, yung iba, di ba? Yung iba mga nangamatay na, mga na-stroke na eh. O, kaya makita nyo, kung talagang yun lang sa gamot mapapagaling, di wala na sanang mamamatay. Kaya nakita nyo, nandun pa rin sa Diyos yung pag-asa natin. Kaya tayo ganun nga eh. Umiinom tayo ng gamot, pero hindi tayo nakadepende dun sa gamot. Nakadepende tayo na pinapanalangin, yung Diyos, yung healing power ng Diyos, yung magpapakontrol ng ating hypertension. Amen, mga katropa? Ayan. Di ba? Natawa, yung mga kabataan, abot din kayo ron. Di ba? Maglolosortan din kayo kaya amlodipine. Ayan. Di ba? Kaya makita natin, di ba, yung ina-advocate mo, di ba? Pinakikita mo na ganun ka, makikita ng ibang tao. Makikita ng mga church unbeliever na ganun mo pinakikita kasi ganun natin ma-preserve yung mga tao. 'Di ba? Na mawawala yung pagkabulok ng lipunan. Bakit? Dahil ikaw yung nagiging alat, nagpapaalat sa kanya. 'Di ba? Ikaw yung nagpapaalat sa kanya, 'di ba? Ikaw yung nagpe-preserve para tumagal siya. Kasi kung hindi natin gagawin, maaga siya mabubulok. Lalong dadami, lalong sasama ang mundo. Amen? Kaya po yung nakin natin. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen. Pangalawa, hindi lang advocating our value of our faith. Pangalawa, ayaw kuya. Ikaw na po nito. Pangalawa, nakalagay ito, to share God's Word. Siyempre, para mapanatili natin, para ma-preserve ang mundo, i-share po natin yung salita ng ating Panginoon. Amen. Kinakailangan, para nakita nyo, bakit tayo nandito lahat? Kasi merong nag-share ng Word of God sa atin eh. Kaya makita natin, dati tayong nasa hindi magandang buhay, pero nung nakilala natin ang Panginoon, may mga nag-share sa atin, nakita natin, di ba, na naging tayo, di ba? Nawala na yung pagkabulok natin. Pag sinabi kong pagkabulok, hindi yung bulok na literal na parang mga nabubulok na. Hindi po. Yung mga personality o attitude natin na hindi maganda, nawawala na po yung mga bagay na yun. Amen. Kaya sabi nga po sa Matthew 28 verse 19, sabi doon yung una, humayo kayo. Kaya nakita natin, para mapanatili natin na tayo ay ma-preserve natin yung mga mamamayan nating Pilipino, continue to invite. Baka tulad nga, merong nag-invite si ate. Di ba? Alam ko, in-invite siya nilang ni Keanu, tapos nag-invite din siya. Di ba? Para kasi, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Romans 10:17. Di ba? Kasi, hindi magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao hanggat hindi siya nakakapanig ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya ngayon, kahit hindi mo kayang mag-share ng Word of God, mag-invite ka na lang. Mag-invite ka para yung tao na gusto mo na makarinig ng salita ng Diyos, ay makakarinig na siya. Yung nagsasalita na lang, magbabahagi ng salita ng Diyos sa kanya.
Diba? Continue to pray sa kanilang bagay. Kaya nakita nyo, tayo po, hanggat nabubuhay tayo, continue po yan yung ano natin. Soul winning po natin. Diba? Hindi po hihinto yan hanggat nabubuhay po tayo. Kasi bago umalis si Kristo, yun po yung sinabi niya, humayo kayo. Diba? Humayo kasi, yun yung kinakailangan natin para ang bansang, diba? Ang bansang tayo nga nakita nyo, dati wala naman tayo sa ganitong pananampalataya eh. Diba? Dahil meron lang nag-share ng Word of God sa atin eh. Diba? Meron lang kasi yung dating asin, diba? Yung dating nagpe-preserve, para merong ma-preserve na iba, sinyera niya ng Word of God. Ngayon, ganun din yung ginagawa natin. Ganun din yung ginagawa. Pangalawa, hindi lang humayo, ang sabi doon, gawing alagad. Pag sinabing gawing alagad, sabi nga po rito, amen, yung magkaroon ng transformation of life. Diba? Hindi lang nakita nyo, kapag meron tayong mga ini-invite na ipinapanalo kay Kristo, hindi lang natin sineshare si Christ sa Kanya. Gusto natin magkaroon ng transformation ng Kanyang buhay, mabago yung Kanyang buhay. Kaya habang inaano po natin siya. Diba? Tinuturo natin sa Kanya, sinasama natin sa church, para makita natin na mababago yung Kanyang buhay. Diba? Kaya yun, ang tinatawag doon, dinidisciple natin siya. Diba? Dinidisciple natin para magkaroon ng transformation in life. And then, sabi dito sa verse 20, teaching to follow Christ. Ituturo natin sa Kanya, pagkatapos ng mga bagay na yan, ituturo natin sa Kanya paano umattend sa gawain, paano manalangin, paano mag-pray. Yan. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos sa inyo. Tandaan nyo, di ba? Laging kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Kapag ito po ginawa natin, makita natin mga kapatid, di ba? Ang bansang Pilipinas, di ba? Tandaan natin yan. Magiging maganda ang ating bansa. Sabi ko nga, kapag hindi natin itinuloy ito, kawawa yung mga susunod na henerasyon. Kapag wala nang mag-share ng Word of God. Diba? 30 years, 20 years from now, o 50 years from now, siguro wala na kami rito. Diba? Kayo na lang yung may iwan dito. Pero kung wala na mag-share, wala na, mawawala na yung Salt and Light Church. O kahit yung ibang church, mawawala na. Paano na lang yan? Ano na lang mangyayari sa mundo? Ano na lang mangyayari sa ating bansang Pilipinas? Pag ganyan na mangyayari. Kaya dito, tuloy-tuloy natin ginagawa itong mga bagay nito. Diba? Mag-share tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya, diba? Isipin nyo lang, di ba? Katulad natin, sa susunod na henerasyon natin, di ba? Malay natin, di ba? Nasa kapulungan ito. Yung magiging mayor ng ating bansa, magiging mayor ng ating Maynila. Di ba? Biro mo kung Christian yun. Katulad ng mayor ng Pasig, si Vico Soto. Talagang hindi nakikipag-compromise, pinaninindigan talaga. Walang kumikomisyon. Diba kung ikaw yun, kung tayo rito na nandito yun, na lumago sa pananampalataya. Diba? 10 years o 20 from years, 20 years mula ngayon, magiging leader siya ng ating bansa. Di nagkaroon ng bunga yung ginawa natin, yung pagiging asin natin bilang mananampalataya, na in-invite natin siya rito, nakarinig siya ng salita, mahalaman pagdating ng araw, nakita natin yung ganong sitwasyon sa buhay. Amen? Kaya po napakaganda na tayo po ay i-advocate o isulong po natin yung ating pananampalataya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, enhancer of our nation. Pag sinabing enhancer, sabi nga, yung nagpapalasa. Alam niyo po, halos lahat ng pagkain natin, merong merong sodium asin yan. Tignan niyo po, yung mga pagkain natin, merong sodium yan. Diba? Halos lahat yan. Kasi, hindi na magiging, ano kaya lasa ng sinigang kapag walang asin? Ano lasa ng tay? Matabang, no? Baka lasang nilaga, no? Diba? Matabang yun. Diba? Kasi, kaya nga sabi ng talata natin, wala nang kabuluhan kapag nawala na yung alat. Yung nagpapalasa. Amen. Pag sinabi nating enhancer, sabi rito, ang mga Kristiyano ay dapat maging impluensya. Nagiging influencer po tayo doon sa ibang tao, nanghihikayat at maging huwaran sa mga mamamayang Pilipino na mga hindi mananampalataya na gumagawa ng mabuting bagay. Gayun naman, mapakita rin natin sa kanila yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ikaw, tayong lahat nandito, doon sa school, sa trabaho, sa kapitbahay mo, ikaw yung mag-iimpluwensya.
Ikaw yung magbibigay lasa sa kanya para manatili yung masarap na lasa, yung manatili yung maayos na buhay ng isang tao. Amen. Siyempre, ano po yung gagawin natin? Halimbawa, sa community, sa barangay ng Baseco, paano ka magiging enhancer? Paano ka magiging asin sa lugar ng Baseco? Ano ba yung magagawa natin sa community? Ate Junilyn, ano ba kaya sa palagay mo? Ikaw, paano ka makakatulong sa mga kapitbahay mo dyan sa Baseco? Kilala ka ba na Christian dyan, Ate Junilyn? Sige nga, paano? Mag-i-invite, Ano pa? Paano tayo? Siyempre, para makilala paano ka makaka-epekto sa kanila. Di ba? Kaya halimbawa, nakita natin, di ba, dapat maging peacemaker tayo. Di ba, hindi ikaw yung Hindi ikaw yung kapitbahay na Christian, medyo natapunan ka lang ng basura, Ano ba yung kapitbahay? Di ba, nagiging nakikipag-away ka kagad. Dapat medyo mahinahon ka, medyo humble ka, di ba? Dapat maipakita natin doon sa community natin, doon sa barangay natin na alam na Christian ka, magpakita ka ng ugaling Kristiyano. Kasi pag nakita nila yung bagay na yon, di ba, may impluwensyahan sila. Ay, di ba? Mabait yung kapitbahay namin. Di ba? Kayo po ba nasasabi ng mga kapitbahay nyo na mabait kayo? O hindi po? Di ba? Kasi baka hindi nakikita kasi yung Kristo sa buhay natin. Kaya sa halip na magpaala tayo, walang lasa, masasayang, madadamay natin sila. Madadamay sila sa mga ginagawa natin na hindi magaganda. Di ba? Kaya dito, kinakailangan natin na maging tayo sa ating community natin. Di ba? Maging matulungin, maging mahabagin tayo doon sa community natin. Kasi tinitignan tayo ng tao Lalo na nakikita nila, alam nila na born again ka, alam nila na Christian ka, tinitignan nila yung bawat galaw at kilos natin. Sa eskwelahan, paano tayo magiging good example? Di ba? Paano tayo magiging enhancer sa eskwelahan, yung mga estudyante rito? Mga estudyante, paano tayo magiging doon sa mga estudyante natin? Sino ba mga estudyante natin dito? Puro Jerome. Nakita ko yung Jerome, ikaw, di ba nag-aaral ka pa? Paano ka magiging Jerome? Magiging makaka-impluwensya sa iyong mga kaklase. PLM ka ba, UDM? Paano ka makaka-impluwensya doon, Kuya Jerome? Daway ka daway ka kumilos. Okay? Sino pa? Yung mga estudyante natin. Estudyante ka pa ba? Hindi na Apple, no? Sa harapan, wala na yung mga estudyante. Yung mga bago natin. Jethro, estudyante pa yan. Ikaw, Jethro. Para makakuha ng idea yung mga natin. Teka muna, alam ka ba na Christian ka sa school? Sige. Ayan. Bakit? Pumupunta ba silang bar, mga classmate mo? Minsan, nakasama ka na. Tinatanong ko lang, inuhuli lang kita. Okay. Di ba? Si Lisel. Ate Lisel, ikaw, paano ka nakaka-impluwensya? Ano? Ano raw? Hindi ko maano eh. Sa cheating? Hindi ka nag-cheat. Totoo yan, Okay. Siyempre, di ba, ganun, bilang mga estudyante, para maipakita natin, di ba, hindi tayo pala absent, gumagawa tayo lagi ng assignment, di ba? Yung ibang mga estudyante, hindi gumagawa ng assignment pag napuyat, pag uwi, di ba? Pagdating sa school, lilibre kita mamaya sa Jollibee, pakopya na lang muna, di ba? Di ba, ganun na lang yung mga estudyante. Di ba? Di ba, tama, di ba, yung mga ganong estudyante na hindi napuyat sa gabi, di ba, kakainin natin kung bakit napuyat, kinabukasan walang assignment, maghahanap yung matalinong kaklase, masipag. Kaya pakopya ng mamaya, lilibre na lang kita, ako bahala sa sa tanghalian mo.
Ay, naku, Christian ka pa naman, alam niya. Hindi ka magandang ano, no? Hindi ka nakaka-impluwensya. Nakakasira yung ano. Di ba, nakakasira yung ano. Siyempre, hindi tayo laging late. Di ba, yun din po. Sino yung mga nagtatrabaho naman po rito? Yung mga maraming working dito. Yan. Sa mga working, paano tayo magiging good sa ano? Paano tayo makaka-impluwensya doon sa mga katrabaho po natin? Di ba, halos katulad natin ng tanong natin kanina dyan eh. Di ba? Doon sa mga nagtatrabaho rito. Kuya AJ, saan kang trabaho? O, ikaw. Di ba si AJ ka? Oh, baka nagbago ka na ba ng pangalan? Hindi. Sige. Okay. Kuya AJ, paano po nakaka-influence sa trabaho? Teka muna, alam kang Christian sa trabaho? Sige. Paano? Paanong iba? Paliwanag mo nga sa amin. Anong iba yung binabanggit mo? Okay. Mga gumimik. Okay. Ano naman sabi nila nung hindi ka na sumasama? Okay lang kamo. Langit pa rin naman kamo pag sakali lumagpas ka. Di ba? Okay. Hindi, yun, di ba makita natin, di ba, maging sa trabaho, dapat hindi rin tayo pala absent, pala yung laging late. Di ba? Dati nung nagtatrabaho ko sa Procter and Gamble, ang gugulang ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pag wala yung manager namin, talagang pupunta yun sa locker, maglalaro lang ng chess. Tawagin mo nila ako pag dumating yung sabihin sa'yo na ganyan, no? Mga madadaya, no? Tapos overtime pa yun, yung matindi, overtime pa, no? Marami mga dapat as a Christian, magpakita, kasi magpakita ka iba kasi yung sip-sip, tsaka yung, iba yung sip-sip, di ba? Alam naman yung mga nagtatrabaho, yung mga sip-sip sa boss, sa supervisor, iba yung sip-sip, at iba yung hardworking na, worker, di ba? May pakita natin kasi, ginagampanan mo lang ng yung tungkulin mo, dun sa 8 oras na ibinigay sa'yo, yung bayad sa'yo. Sabi nga, di ba, ng Epeso, Colossian, I think Colossian, na yung sa pagtatrabaho natin, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Itong mga bagay na ginagawa natin. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Diyos. Amen. Number 2. Ayan. Light of the world. Maging ilaw po daw tayo ng sangkatong. Basahin natin yung talata. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yun sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay, teka muna, dahan-dahan lang. Ayan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Pag sinabing ilaw, baka iba hindi naintindihan na ibig sabihin yung Christian attitude o personality natin, dapat makikita raw po sa atin yon. Hindi yung magdadala kayo ng flashlight o kandila para makita. Hindi po yung gano'n yon. Amen. Next. Sabi nga dyan, being the light of the world means that everything we do is God glorifying. Yun pala. Ang pinakalayunin, bakit kinakailangan natin maging asin at ilaw, nag-glorify pala ang Panginoon dito. Kaya makita natin, kapag ikaw isang mananampalataya, hindi ka nagiging asin at ilaw, dinadown mo si Lord. Kasi alam niya, Christian ka, may Kristo ka sa puso, pero hindi nakikita. Hindi mo lang alam, blind spot mo yun eh. Hindi mo lang alam, nadadown mo ang Diyos. Hindi mo alam na yung blind spot ng buhay mo, na ginagawa mo na Christian ka, hindi mo ipinakikita sa ibang tao. Kasi nga, sabi niyan, being the light, balik mo sa talata, ate yan. Gayon din naman dapat yung paliwanagin ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ng inyong amang nasa langit. Kasi pag nakita ng tao, yung maganda mong ginagawa, yung pagiging Christian mo, napapapurihan yung Diyos na sinasamba mo, alam niya born again ka eh.
Di ba kaya nga, lagi kong ina-example kanina yung nakikipagdebate na Katoliko doon sa born again, doon sa member natin, doon sa school nila. Di ba? Kaya dito makikita natin na kapag ginagawa natin pala yun, yung Diyos Ama ang napapapurihan. Kaya gusto niya maging asin at ilaw po tayo. Di ba? Kaya yun po yung gusto ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kaya dito sabi na ito, kailangan ng liwanag dahil ang mundo ay nasa dilim at kung ang Kristiyano ay ginagaya ng dilim, dahil dilim, wala tayong maipapakita sa mundo upang maging epektibo. Kailangan nating harapin at ipakita ang kakaibang katangian ng Kristyanismo. Diba? Kaya dito, kaya nga kita natin, diba? Kaya minsan yung iba ayaw talagang maging born again, ayaw maging Christian. Bakit? Ang hirap kasi, yung mga kaklase mo, katrabaho mo, hindi Christian. Nahihirapan ka, nadadala ka nung mga alalahanin sa buhay. Diba? Pagkatul nga, diba? Hindi nawawala yung yayaan eh. Diba? Hindi nawawala nagdala. Katulad, nakita mo, dati, ganun din ako, Kuya Jethro. Nung nasa TUP kami, nagyayayaan lagi doon sa bar. Diba? Pero hindi pa ako Christian yun, sumasama ako, Kuya Jethro eh. Diba? Pag pumupunta kami dito sa Quiapo, ayan. Pag diyan kami pumupunta, nanonood kami ng mga bold show. Hindi pa naman ako Kristiyano. Inaamin ko naman po. Hindi ako ipokrito, di ba? Talagang nanonood kami po diyan. Pag sinama kami ng kaklase namin na mahilig manood ng mga Kaya yun, kaya nasabi ko nga po sa inyo, kaya nung naging Christian ako, sabi ko, iba yung sarap ng, sarap yun sa flesh. Iba yung sarap na pakiramdam ng sa Diyos ka naglilingkod. Nasa Diyos yung pagtitiwala po natin. Amen? Kaya dito, mahalaga po yung mga bagay. Number 1, sabi nga natin, next ba? Light of the world. Sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Pag sinabing ilaw, sabi ito, nangangahulugan na hindi lamang tayo mga tumatanggap ng iliwanag, kundi nagbibigay din ng liwanag. Tandaan natin, Christ, di ba? Siya po yung ilaw ng sanlibutan, at tayo rin po ay binigyan niya ng liwanag. Kaya sabi niya, tayo din daw po lahat ng mga tao na nabigyan ng liwanag, magliwanag din daw tayo sa iba. Hindi lang yan sa sarili mo lang. Magpakita ka rin, di ba? Magpakita rin ng magandang mga gawa doon sa ibang tao para mapakita natin yung pagiging natin, light of the world. Sabi nito, dapat tayo magkaroon ng higit na pagmamalasakit kaysa sa ating sarili lamang. At hindi ang nabubuhay sa sarili lamang. Hindi ibig sabihin, hindi yung sarili lang natin yung isipin natin. Isipin natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao sa paligid natin. Na sila rin maliwanagan. Diba kaya nga sabi ko, diba, nung ako'y naging Christian, sabi ko, parang gusto ko na iba kasi yung naramdaman ko nung naging hindi pa ako pastor noon nung bago pa, iba yung naramdaman ko nung naging Christian, sabi ko, gusto ko rin to, maibahagi ko rin sa iba, para maranasan nila yung pagiging born again, pagiging Christian. Sabi, iba pala to yung iba yung sarap ng mga lust of the flesh, iba yung sarap ng nakay Kristo. Di ba kaya makita natin ganun Kaya sinabi tayo yung light of the world Ano pa? Sabi dyan, next slide ate, visible lifestyle. Sabi dyan, kayo ang ilaw ng salibutan, Matthew 5:14b, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ano ibig sabihin ng visible lifestyle? Nais ni Jesus na ang kanyang mga followers ay mamuhay ng may mga buhay na kapansin-pansin na nanaakit ng pansin sa kagandahan ng gawain ng Diyos sa kanilang buhay. Ibig sabihin, dapat tayong mga mananampalataya ng Panginoon, iba sabi diyan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Kasi pag nasa ibabaw ka ng burol, kita ka ng lahat ng tao. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dapat tayong mga mananampalataya, sabi nga po rito, yung mapansin nila yung ating mabubuting gawa na ipapakita natin, hindi natin itinatago. Nakita nyo, lagi kong tinatanong kanina, kilala bang Christian ka sa school, sa trabaho, o sa community nyo? Tinatanong kasi, dapat yung lifestyle mo, visible, nakikita ng tao. Hindi mo tinatago yan. Amen? Kasi minsan, merong mga mananampalata, tinatago nila yung pagiging Christian nila Hindi nakikita tuloy, hindi nagiging visible. Di ba? Ipakita mo doon sa mga tao na Christian ka. Kasi may tinanong akong tatay.
Sabi niya kanina, sabi ko, taga-Basay ko siya, sabi niya, kilala ka na bang Kristiyano? Sabi niya, hindi po pastor eh. Tingin nila sa akin, Katoliko eh. Sabi ko, bakit? Ba't di ka magpakilala? Ganun daw, parang tingin daw sa kanya, Katoliko. Sabi ko, dapat ipakilala mo naman na nampalataya ka ng Panginoon. Paano makikita paano ka magiging ilaw dyan sa kapitbahay? Kaya dapat visible, pakita mo, ano ibig sabihin yan? Nagiging testimony ka doon sa iyong mga kapaligiran. Kung saan ka nandoon, dapat nagiging good testimony tayo. Kasi sabi ni Christ, di ba? Yung isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol, ay hindi may tatago. Kapag ikaw ay nakikita ka, nagliliwanag ka, nakikita nila yung lifestyle mo sa araw-araw na pagiging Christian, pag Sunday, pumupunta ka ng church, di ba? Pag alam nila na ikaw ay hindi ka nagbibisyo, alam nila na gumagawa ka ng mabubuting bagay, ewan ko na lang, pag hindi pa yan, naliwanagan natin. Di ba? Pag hindi pa maidala natin yan mula doon sa kadiliman, maidala natin sa kaliwanagan yan. Di ba? Maiingkat ba? Sabi nga bakinan na to, makita sabi rito, yung pagiging good testimony natin, hindi rin natin itinatago, inilim yung pagiging born again natin. Kasi minsan, karamihan sa atin itinatago yung pagiging Christian eh. Bakit? Number 1, natatakot mabuli. Pangalawa, gusto niya pa kasi yung mga lust of the flesh eh. Siyempre, pag in-invite ka nga naman, di ba? Alam niya naman hindi ka Christian, sama ka. Di ba? O, punta muna tayo ron. Ano muna tayo? Lakwatsa muna tayo. Gala muna tayo. Toma-toma muna tayo. Happy-happy muna tayo. Wal-wal muna tayo. Okay lang. Hindi ka naman alam na Christian. Kaya yung iba, tinatago eh. Diba? Tinatago nila. Mamaya, makikita natin anong mangyayari doon sa mga taong, mga Christian na gano'n yung buhay. Amen? Pangatlo, sabi dyan, more people will be enlightened. Sabi dyan, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay yun sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yun sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Dapat daw po, sabi rito, more people will be, dapat mas magliwanag pa tayo. Marami tayong maliwanagan. Kaya nga sabi dyan, dapat inilalagay yun sa tamang patungan. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mga bagay para lalo yung mga nasa kapaligiran natin, maliwanagan natin. Mabigyan natin ng maidala natin si Kristo sa kanilang buhay. Ma-enlightened natin sila. Kasi yun yung kailangan natin. Dumidilim na yung ating bansa, yung ang mundo eh. Pasama na ng pasama eh. Diba? Tayo lang, diba? Tayo lang yung magbibigay ng liwanag. Bakit ikaw yung mayroong Kristo sa buhay eh? Diba? Kung pababayaan natin sa kawawa naman po. Diba? Pero yun yung tungkol natin, tinawag nga tayong ilaw ng sanlibutan na mga sabi nga po rito, yun po yung kailangan natin na dapat tayong maghanap ng paraan upang ang ating ilaw ay maningning sa may malawak at mas malaking paraan. Kung ano pa yung magagawa natin. Diba? Kaya nga sabi natin kanina, talagang tinatanong natin nagiging epekto natin sa ating mga kapaligiran. Amen? Panguli at pang-apat, sabi diyan, shine to our nation. Sabi po ng 1 Peter 2:9, ngunit kayo yung mga taong pinili. Naniniwala kayo na pinili kayo ng Panginoon? Tignan nyo, sabi rito mga maharlikang pare at mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang gawa. Ito nakita nyo, katulad nung nandun sa Matthew 5:16. Kaya pala tayo pinili ng Diyos para maipakita yung kahangang-hangang gawa. Ipahayag ang kahangang-hangang niyang gawa ng Diyos. Diba? Sabi ito, siya ang tumawag sa inyo, sabi diyan, dati nandito ka sa kadiliman, tinawag ka ng Diyos tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Kaya kanya pala pinili, alam niya na ikaw ay kayang magbigay ng liwanag. Di ba? Ako kaya pala ako tinawag doon dati. Nandito ako dati, drug user tayo, magulong buhay natin madilim. Tinawag ako ng Panginoon, nandito ako ngayon. Nung nandito ka na sa liwanag, kinakailangan maipakita mo yung kahanga, di ba? Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag niyo yung kahanga-hanga niyang gawa. Kahangang-hangang gawa ng Diyos. Kaya natin, di ba, yun yung dahilan bakit tayo tinawag na ilaw at asin. Sa Peter, sinabi rin, to glorify God. Di ba? Kaya kung makikita, pag alam na mga kakilala natin na tayo yung mga Christian, kaya sabi ko sa inyo,
Alam nila na Christian ka, makita natin, hindi nakikita yung kahangang-hanga gawa ng Diyos. Di ba? Yung dapat mapapurihan ng Diyos, masisira yung pananampalatayang Christian. Di ba? Kaya nga nakita nyo, merong isa, di ba? Merong isa doon. Yung mga nanonood ng ano dyan, mga hilig sa politics, di ba? Meron tayong isang doon sa Quadcom na tinatawag tuloy nilang bulaang propeta eh. Di ba? Yung isang ano ron, yung isang bishop na, di ba, alam naman, kilala natin yung isang bishop na yon na talagang iba kasi siya magano, iba yung, kaya ang hirap kasi, di ba, nung nakarinig ako doon sa mentoring ng ano, no, ng Power Up, hindi talaga dapat ang isang pastor pumapasok sa politika eh. Bakit? Ang pastor, highest calling na yan eh. Tapos magko-congressman ka pa, parang bumaba ka pa eh. Sa tao lang mataas yun, pero sa Diyos, highest calling ang pastor. Kaya dapat ang pastor, to shepherd and to counsel ka. Hindi mo na kinakailangan pumasok sa politika. Di ba? Kasi pag nandun ka, mako-compromise ka eh. Di ba? Highest calling na yung pastor sa Diyos eh. Bakit pupunta ka pang congress, sa mayor, konsehal? Di ba? Andun ka na sa highest calling eh. Kaya dito makikita natin mga kapatid, kaya tayo tinawag ng Panginoon mula sa dilim, nilagay ka rito sa liwanag para makita yung kahangahangang gawa ng Diyos. Kaya sabi niya nga po sa 5:15, gayon din naman dapat yung paliwanagin ng inyong ilaw ng mga tao. Ba? Yun yung ano ng Panginoon. Kaya dapat yung ilaw natin, yung mabubuting gawa natin, paliwanagin natin. Kasi nga, mula doon, dati maruming buhay ka, nilagay ka niya na rito eh. Alam niya, kaya mong gawin yan eh. Hindi naman pipili ang Diyos, hindi naman siya pipili na magkakamali siya eh. Ang problema lang, tayo lang mismo, hindi tayo sumusunod sa mga ganong bagay. Alam niya, kaya mo. Di ba? Kaya tayo, dapat, kaya makita natin, kapag hindi natin ginagawa yon, kaya may isa nakita nyo, di ba? Ang sabi, nakalimutan ko lang talata sa Bible, di ba? Sabi niya, Panginoon, di ba? Sabi niya nga, nangaral kami, nagpaano kami ng mga demonyo, pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Grabe, nakakagulat yung gano'n, no? Sabi rin, nangangaral daw sila kay Kristo, nagpapalaya sila ng mga demonyo, pero ano sabi ni Kristo sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Kasi nga, sa loob mo lang pinakikita yung pagiging Christian mo eh. Tama, dito nga umaattend ka nga pag Sunday, nagpe-pray ka nga, nagbabasa ka ng Bible, nagme-ministry ka. Pero pag sa labas, hindi eh. Dito ka lang Christian sa loob eh. Kaya sabi ni Lord, hindi kita nakikilala. Kasi yung pagiging Christian, pare-parehas na tayong ilaw dito eh. Bakit dito ka mag-iilaw? Doon ka sa labas mag-ilaw. Alam na natin dito kung ano yung dapat natin gawin. Doon sa labas, doon mo ipakita yun. Diba? Kaya makita natin, kapag hindi mo ipinakikita yun, hindi naluluwal lahat yung ating Panginoon. Kasi gustong makikita, ang Diyos gusto niya lagi, nape-praise siya. Kasi Diyos siya eh. Di ba siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Diyos siya eh. Siya yung lumikha sa atin. Gusto niya, kaya nga tayo part ng nalikha niya, di ba? Wala nang nagwo-worship sa Kanya eh. Walang nag-appreciate sa Kanya nung nilikha niya yung ano, nilikha niya yung mga hayop, di ba? Mga ibon, mga halaman. Walang nag-appreciate na yung maganda yung ginawa ng Panginoon. Kaya nilikha niya sila Eva at Adan. At gayon, kaya po naririto tayo ngayon. Yun ang gusto ng Panginoon, yun ang gusto ng Diyos natin. Kaya makita natin, tayo pinili ng Panginoon doon sa bagay na yan. Amen? Ngayon, paano tayo? Next slide, sabi rito. Kung paano ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman, ito ay sumasagisag sa papel ng mga mananampalataya na magdala ng katotohanan at pag-asa ng Diyos sa mundo. Amen? Next. Ayan. Next kuya. Ate. Ayaw na naman. Ayan. Be a model citizen. Paano ba tayo magiging modelo o huwarang mamamayan ng ating bansa? Amen. Sabi rito sa 1 Peter 2:12, basahin natin, ate. Ay, hindi pala 1 Peter muna. Ano muna? Ephesians 5:4. Ayan. Ay, balik. Sabi dyan, example in speech. Meron ako narinig kanina, sumagot nito eh. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Ganun tayo maging kahit sa pananalita. Kasi tignan niyo po ito sa pananalita pa lang ng tao, makikilala mo kaagad
yung taong may Kristo sa puso. Sa pananalita pa lang. Alam niyo, nung minsan na umatin kami nung birthday nung pamangkin ng aking asawa, alam ko hindi ka mag-anak ni Mrs. yun eh. Merong nag-pray po doon nung birthday, nung birthday ng anak ni Alona. Nagulat ako nung nag-pray yun, ang ano ng prayer niya. Yung halos parehas ng prayer natin, pero hindi kasi wala kasi sa hindi naman kasi kilala rin eh. Kaya napag-isip ka agad kayo, siguro Christian to. Nung tapos na ng mga celebration, nilapitan ko kay yung asawa ni Alona, sabi niya, pastor pala yun. Tignan mo, kita mo kaagad sa pananalita pa lang. Di ba? Pero nung una, hindi siya nagpakilala, hindi nagsabi kung sino siya, hindi niya na in-introduce sarili niya. Pero nung nag-pray pa lang, alam mo kaagad. Tignan nyo kaya pag kayo may mga nakakausap, makikilala mo kaagad yung may Kristo sa puso. Kaya tayo dapat example in speech tayo. Maging mahinahon tayo sa pagsasalita, huwag malalaswa yung mga lumalabas. Diba? Dapat ganun po tayo Maghahalang makipag-usap, professional tayo makipag-usap. Diba? Huwag tayong pabara-bara. Diba? Dapat ganun. Makikita yung pagiging Christian natin. Diba? Ganun tayo magiging magandang modelo ng ating bansa. Pangalawa, sabi dyan, righteous living. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ganun yung term na binabanggit ng Bible Kapag hindi na nanampalataya kay Kristo, hindi kumikilala sa Diyos. Diba? Sabi dyan, ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinaparatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang uli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa ninyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Amen? Dito, kaya makita natin dito, ipakita natin yung righteous living natin. Bilang mananampalataya, doon tayo magiging modelong Kristiyano. Amen? Kaya dito, paano tayo sunod? Pagsunod doon sa mga batas ng pamahalaan, diba, sabi nga natin, kahit yung mga simpleng batas lang. Susunod tayo, bawal magtapon. Diba? Para ano po yung mga batas natin ng mga ordinansa lang, diba? Dapat sinusunod po natin yun. Makikita na mabuting Kristiyano tayo. Amen? Pangalawa, diba, pagtrato sa kapwa ng may kabutihan at paggalang. Diba? Tratuhin natin ang bawat isa na may paggalang. Diba? Hindi tayo nagdi-discriminate ng tao. Pangatlo, sabi nga po natin dito, staying faithful marriage or relationship. Maipakita natin, di ba, mag-asawa, alam nila na mag-asawang Christian kayo, dapat talagang hindi maghihiwalay, maganda, faithful sa isa't isa. Diba? Hindi lang yung mag-asawa, kahit yung nasa relationship pa lang, maipakita na natin na Christ-centered tayo. Di ba, makita ng mga kapitbahay, di ba? Hindi ba nagiging proud yung mga kapitbahay nyo, di ba? Ang tagal nyo nang magkasama, di ba? Ang tagal nyo nang mag-asawa. Di ba nila tinatanong, ano ba sikreto nyo bilang mag-asawa? Di ba? Siguro na itatanong ng mga kamag-anak niya, ng mga kakilala nyo. Di ba? Ang gawa po ng mister mo, pero pa rin, di ba? Parang ang ganda-ganda ni Mrs., di ba? Pero bakit po hindi pa rin siya kasi bakit? Christ-centered Di ba? Kaya dapat ganun yung Christian, Christ-centered. Apo, sabi rito, may maayos na hanap buhay yung source of income. Dapat yung pinagkukunan natin ng salapi ay dapat maayos. Di ba? Dapat hindi sa illegal. Baka mamaya, Christian ka, nagpapataya ka ng wedding. Di ba? Ang pangit naman, di ba? Taya mo po, 6:33. Baka lumabas yan. Di ba? Taya mo, 2:12, Di ba? Yun yung message kahapon ni Pastor. Baka swertihin ka. Christian, nagpapataya ka ng wedding, Dapat hindi po gano'n, di ba? Sino po may mga, may mga tindahan? Ayan. Sino ba mga taas? Ayan. Siguro, magagalit ang Diyos sa akin pag di ko sinabi yung totoo tamaan na po, bato-bato sa langit. Ang tamaan, sana po ay tamaan din. Kasi bilang mga Christian, ang hirap kasi misa, pero siyempre, kinakailangan wag tayo maging ipokrito, di ba? Siyempre, bilang mga Christian, bawal uminom, bawal magsugal. Dapat, hindi rin tayo nagtitinda ng mga bagay na ito. Di ba? Tama po ba? Dapat hindi nagtitinda ng sigarilyo, hindi nagtitinda ng alak. Kasi biro mo, di ba? Alam na Christian ka, tapos bibilis sis, pagbilan nga ng isang kahang grabe, tinawag pang sister, no?
Pagbilang nga ng isang kahang mighty, samahan mo na ng may Alfonso ba kayo dyan? Di ba? Sorry po doon sa gusto lang po natin na sabihin, ba't pastor pinapakailaman po yun nga yung malakas ang benta eh. Di ba? Kung talagang meron kang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Kasi yung alak at sigarilyo, malakas nga naman na benta yan. Mabili nga naman yan eh. Kaya lang ang pangit, di ba, Christian ka, alam na ikaw yung nag-i-encourage doon sa tao. Hindi mo man siya ini-encourage, kaya lang, bumibili sa'yo eh. Di ba? Bumibili sa'yo eh. Di ba? Bumibili sa'yo. May pinsan po ako, hindi po yun hindi po siya active, Christian siya pero hindi siya aktibo. Pero nakita niyo po sa labas ng tindahan niya, wala kaming sigarilyo. Wala kaming alak. Christian yun, kaya lang hindi sila active. Pero nandun pa rin sa heart nila yung Di ba? Kasi be a model citizen of our country. Be a model Christian. Di ba? Kasi di ba hindi magandang tignan eh. Kung titignan natin, wala naman siya pero hindi siya magandang tignan na nagtitinda ka bilang, di ba? Tapos nakita, di ba, dumadalo ka ng gawain o kaya minsan nakita nagagawain, di ba? Tapos habang nagagawain, pagbilan nga po ng isang case na diyan, di ba? Ang hirap po, no, di ba? Pasensya na po kung talagang di ba, yan ang pagalitan niyo po ako, wag lang magalit ang Diyos sa atin. Kasi mahirap po hindi natin sinasabi kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, sana po, hindi ko naman kayo minamadali. Unti-unti, sanayan niyo po yung sarili natin na di ba? Ibenta niyo na lahat ngayon. Di ba? O, gusto niyo, ipamigay niyo doon sa mga di ba? Kung mabait kayo. Sa susunod, wag po, palitan niyo na lang po ng iba. Di ba? Palitan niyo na lang po. Kung talagang seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang karya ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Masigit pa yung ibibigay po sa inyo. Di ba? Kasi iniisip kagad natin, baka lumiit yung benta eh. Malakas yung sigarilyo. Kanina may mga kabataan nga rito ng second service. Merong mga magulang nila, sabi ko, hindi yung mga magulang na dyan, baka mamaya sugurin ako ng magulang nyo rito, Sabi ko, kasi mga magulang, kaya dapat maging good example kayo sa pamilya nyo. Kasi baka mamaya sabihin, tatay, sabi ni pastor, tanggalin daw natin yung mga sigarilyo at saka alak rito. Naku po. Baka sa loob, makita rin sa Sunday, asan yung pastor nyo yan, Di ba? Kaya sinabi ko yung mga kabataan, kasi nagtaas may mga tindahan. Di ba? Kasi share nyo muna yung mga magulang nyo bago nyo gawin yun. Diba? Hindi ikaw yung magtatanggal nun. Amen? Kaya yun po, Yan po natin. And last, syempre, yung dapat walang mga bisyo at ang buong pamilya nagbibigay ng panahon para sa Panginoon. Amen? Kaya po dun, maging good and model Christian po tayo. Amen? Para tayo po ay magliwanag. Diba? Para po magliwanag po tayo sa mga tao na nasa kapaligiran po natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sana po hindi magagalit sa akin yung may mga tindahan. Amen. Amen. Sige po. Sa ating huli po, sabi rito, kung mahal po natin ang bansang Pilipinas, maging bahagi po tayo ng pagbabago sa ating bansa sa pamamagitan ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ng bansang ito. Amen. Kung mahal po natin, di ba, kung tayo po ay proud. Proud Pilipino ba kayo? Amen. Sino yung mga Chinese dito? Diba? Maging proud Pilipino. Dito tayo di ba? Pinakita natin yung talata nakaraan na tayo itinalaga dito ng Panginoon dito sa kung saan ka naroon, maging Pilipino ka. Kaya ipagtanggol mo yung bansang Pilipinas, yung pagiging Pilipino, maging proud ka. Kasi nakalagay natin, di ba? Itinakda ng Diyos yung bawat panahon, Acts 16:27. Yung bawat panahon at hangganan ng tao. Talagang hindi aksidente, naging Pilipino ka. Di ba? Mukha ka lang Chinese, mukha ka lang Amerikano, pero Pilipino ka. Di ba? Sa dugo at Pilipino tayo. Amen. Dapat ipaglaban natin, di ba? Yung ating bansang Pilipinas at para maging maunlad tayo, maging magandang ehemplo tayo. Sa ating pagtatapos, sabi po ng talata natin,
Ayan, ay. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Amen? Ganun po gawin natin. Siyempre, ipanalangin po natin yung mga namumuno sa atin, diba? Yung mga pulis, mga sundalo, uniform personnel, yung ating Pangulo, pangalawang Pangulo, diba? Yung ating mga senador, congressman, panalangin tayo, maging mabuting mamamayang Pilipino po tayo at mabuting mamamayang Kristiyano tayo. Amen? Ipanalangin natin. Kasi, sabi nga natin, di ba, yung Jeremiah 29:27, kapag umunlad yung bansa, uunlad din po tayo. Di ba? Yun po yung ano natin. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Amen? Sana po ay mayroon tayong natutunan at mayroon po tayong bagong natutunan sa Panginoon. At I believe na sa susunod na linggo, tungkol pa rin po sa more. At doon sa last Sunday natin, magbibigay po tayo ng guidelines para sa pagboto. Hindi po tayo mag-i-endorso, kundi magbibigay lang po tayo ng mga guidelines bilang mga mananampalataya kung sino po yung mga dapat natin na iboboto. Amen. Hindi po tayo katulad doon sa maraming aircon na di ba? Alam ka din nanay, maraming aircon, 1, 2, 3, 4, 5. Cool, no? Di ba? Kaya di ba? Sila nagsasabi kung sino iboboto, tayo hindi po. Di ba? Basta tayo, guidelines lang yun sa atin. Bibigay lang natin yung tamang guidelines, wala tayong babanggiting mga tao. Kaya doon sa last Sunday po natin gagawin para malapit na malapit doon sa May election. Amen? Kaya dapat maging rin po tayo, ha? Sino po yung mga dapat maging butante tayo, bumuputo po tayo. Karapatan ba tawag natin doon, no? Bro, no? Karapatan po natin yon. Di ba na bumoto po tayo? Diba? Kaya pag umaangal kayo, hindi naman kasi po kayo bumoboto. Bakit yun yung nanalo? Bakit ganyan yung bumoto po kayo. Diba? Kasi bilang mamamayang Pilipino at bilang Kristiyano, dapat bumoboto po tayo. Amen. Yung mga hindi pa nagpaparehistro, wala nang parehistro ngayon, no? Sa susunod na lang, parehistro po kayo, bumoto po tayo. Na kahit na ayaw, kasi mayroong mga tao talaga na ayaw nang bumoto eh. Di ba? Kaya kailangan bumoto po tayo. Amen? Kaya po next, sa susunod at sa last Sunday natin, magbibigay po tayo ng mga guidelines doon sa mga karapat. Kasi gusto natin talagang mabago yung ating bansa. At wala namang ibang gagamitin. Tayo yung mga nananalangin sa Panginoon. Di ba? Tayo po yung hindi natin sinasabing tayo lang. Maging bahagi lang tayo. Di ba? Tayong mga sinasabi natin tayo ilaw at asin ng sanlibutan ito. Amen? Sige po tayo manalangin. Purihin kayo Diyos. Lord, maraming pong salamat sa iyong buhay, Panginoon, sa aming mensahe mo po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord, na kami, Lord, yung pangalan ng aming church, Salt and Light. Lord, naway, hindi lang kami sa pangalan ng church, kundi, Lord, nakikita sa aming mga buhay na maging preservative kami ng mundong ito, mag-shine kami, Lord, magliwanag kami, Lord. At Lord, palawakin pa namin yung aming liwanag dito sa aming bansang Pilipinas. Higit sa lahat, Lord, sa mga kapaligiran namin at unang-una sa aming mga pamilya. Tulungan mo, Lord, ano man yung aming mga natutunan, kayo nawa po, Diyos, yung patuloy na sumama sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay. Lord, para maging modelong mamamayang Pilipino kami at garing Panginoon bilang Kristiyano, Panginoon, na ito yung dapat na isinasagawa po namin. Maraming pong salamat at ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niyo sa inyo ang lahat ng kailangan niyo upang maisagawa yung kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng ating Diyos Ama at pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.